Church. At isang buwan na po ang nakalipas mula nung ating pag-aralan ng Confession of Faith dun sa chapter 5, paragraph 4. So, marami na siguro tayong nakalimutan mula dun sa ating nakalipas na leksyon. At ngayong umaga, para po sa ating Sunday School, babalik po tayo sa pag-aaral ng ating Confession of Faith, yung London Baptist, 1689 London Baptist Confession of Faith. Nandito pa rin po tayo sa chapter 5. Umaga, tatalakayin po natin itong paragraph 5 na. So tayo sa paragraph 1 to 4, meron na tayong tatlong paragraphs na pag-aaralan. Tulungan tayo ng Diyos na matapos ito ang paragraph 5 na ito. So bago ang lahat, saglit tayo manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Hinihingi po namin ang tulong ninyo. Hindi po namin ito kayang unawain sa sarili namin. Pangusang unawain ito sa aming mga kaluluwa. Ingatan nyo rin po ang aming mga kapatiran na parating pa lang po dito sa aming panambahan. Sa iyo kami umaasa o Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sabi po dito sa 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 5, paragraph 5, basahin po natin. Sabi dito, ang ating mga framers, the most wise, righteous, and gracious God does oftentimes lead for a season his own children to manifold temptations and corruptions of their own hearts, to chastise them for their former sins, or to discover unto them the hidden strength of corruption and deceitfulness of their hearts, that they may be humbled, and to raise them to a more close and constant dependence for their support upon himself, and to make them more watchful against all future occasions of sin and for other just and holy ends, so that whatsoever befalls any of his elect is by his appointment for his glory and their good. Alam niyo po ba mga kapatid, all throughout sa ating confession of faith, ito pong aking favorite part. Ito yung para sa akin ay nangusap sa aking kaluluwa nung first akong na-introduce sa Confession of Faith na ito ng mga Reformed Baptist. At yung kaninang inawit natin sa ating opening, yung It Is Well, alam natin yan lahat. Iba nga sa atin kahit wala nang mag-flash na lyrics, kabisado natin yung kanta na yan. At dahil nga sobrang familiar na tayo sa kanta na It Is Well, madalas nakakalimutan na natin yung bigat ng mensahe na dala-dala nung kanta na iyon. Ang nagsulat po ng hymno na iyon ay si Horatius Spafford. At alam niyo po ba paano niya nasulat yung hymno na iyon? Dumaan po siya sa samut-saring mabibigat na probidensya na niloob ng Diyos na daanan niya noong late 1800s. Isa siyang matagumpay na businessman. Siya ay real estate investor. Mayaman siyang tao. Pero nag-crash yung ekonomiya sa Chicago dahilan para maging bankrupt most of his business. Sabay pa nun, namatay yung kanyang anak na lalaki dahil sa karamdaman. At nakaramdam siya ng matinding kalungkutan dahil sa pagbagsak ng kanyang negosyo, pagkamatay ng kanyang anak na lalaki. So, ang naiwan na lang ay yung 4 niyang babaeng anak at yung kanyang asawa, at para sila'y malibang, makamove on sila doon sa sunod-sunod na mabibigat na trials na dinanas nila, nagplano siya na magbakasyon sila sa Europe. Dadalo sila nung evangelical rally ng isang kilalang theologian ng panahon na yon, si D.L. Moody. So nagplano silang pumunta ng Europe para sumama sa event ni D.L. Moody. Kaso nung sasakay na sila ng barko, may biglaang pangangailangan na hindi siya muna sumama dahil merong business opportunity para sa kanya. So ang natuloy lang sa Europa ay ang kanyang asawa at ang 4 niyang anak. Pero sa isang nakakalungkot na pangyayari, lumubog po yung barko na tangan-tangan yung mag-iina niya. Bumalik ang balita sa kanya, sa kanyang asawa, at sinabi ng asawa niya na siya lang nabuhay. Ang 4 niyang anak ay namatay. At kung kayo yung nasa posisyon ni Horatius Spafford, napakabigat nun. Magtatanong ka at maaaring magalit ka pa sa Diyos. Bakit sa'yo pinaparanas ito sa kabila ng katapatan mo sa pananampalataya? Pero hindi yon ang naging tugon ni Horatius Spafford. Nung kanyang nalibing na yung 4 niyang anak, bumalik siya dun sa North Atlantic Sea, dun sa Pangpang nun. Habang nakatanaw siya dun sa dagat, dun niya po kinuha yung papel at yung kanyang panulat, at dun niya sinulat yung hymno na It Is Well. At sa kanyang hymno, sinabi niya dun sa first line, when peace like a river
attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. So, sinabi niya, dumating man sa akin ang napakaraming kapayapaan, dumating man sa akin ang daluyong ng problema, tinuruan mo ako o Yahweh o Diyos na sabihin na it is well with my soul. At magtataka kayo, paano posible na masambit ng isang tao na dumanas ng ganong sunod-sunod na mabibigat na probidensya? Paano niya kinayang mabanggit yung mga katagang iyon at naging himno pa? Magagawa yan ng isang mananampalataya kung meron siyang tamang pananaw sa probidensya ng Diyos. Meron siyang tamang view kung paano ginagamit ng Diyos ang kanyang providence sa pag-sanctify sa kanyang mga tao. At ayan yung pag-aaralan natin ngayong umaga patungkol sa sanctifying providence ng Diyos. At bilang recap lang, doon sa ating nakaraang pinag-aralan noong January, nakita natin doon from paragraphs 1 to 4 that the providence of God is wise, good, and holy because God is wise, good, and holy. Ang Diyos, yung kanyang providensya, again, ulitin ko, ibang decree sa providence, yung decree, ito yung mga bagay na itinalaga na ng Diyos before eternity past. Wala pang Genesis 1:1, meron na pong decree ang Diyos. Pero kung paano ito na-actuate, paano ito nagiging actual sa history, ang tawag po doon, providence. Magkaiba po yun. So yung plano niya, yung decree, kung paano niya ina-actuate yung kanyang decree, ang tawag po doon ay providence. So yung nakikita natin in history is what we call God's providence. At yung providence ng Diyos, according sa chapter 1, yung presupposition nun, ito daw ay wise, good, and holy because it flows from the very character of the author of the providence, which is God. God is wise, holy, and good. Nakita din natin that by God's providence, everything happens because He allows it, including all good and sinful acts. Naalala natin yan lalo sa chapter 4, binanggit doon na kahit yung sinful acts ay pinapabayaan o hinahayaan ng Diyos na mangyari sa mundong ito bilang part ng kanyang probidensya. And ang maaari nating maging tanong dyan, if God allows sinful acts, then is He the author of sin? Total, hinahayaan niya eh. Bakit hindi niya pinipigilan? Siya ba yung nagpakana nito? Siya ba yung author ng kasalanan? At nakita natin na sinagot yan ng mga nakalipas nating study sa confession that no, hindi po author ng kasalanan ang Diyos. Man is already sinful in himself. God only allows people to act on their sinful nature whenever they sin. Nakita natin doon yung tinatawag nating restraining grace. Na yung tao by default makasalanan na ang puso niya. Sa pagsilang pa lang, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, ang tao ay gusto nang magkasala. The only reason kung bakit hindi tayo nahuhulog sa lubusang pagkakasala ay yung restraining grace po ng Diyos. Pinipigilan niya tayo. At tuwing nagkakasala tayo, hindi yun sinasaksak ng Diyos sa atin yung pagkakasala. Pinapabayaan tayo. Nire-release tayo ng Diyos para magkasala tuwing inaalaw niya itong mangyari. So, ibig sabihin, hindi Diyos ang author ng kasalanan. At again, ang magiging tanong natin dyan, if He's in total control of everything, then why doesn't He just eliminate sin and evil altogether? So, kaya naman pala ng Diyos kontrolin lahat ng bagay. Siya naman pala ang may hawak. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Bakit hindi niya na lang i-eliminate ang evil? Bakit hindi niya na lang i-eliminate ang sin? Ang sagot po dyan, dahil pag ginawa yun ng Diyos, kasama po tayo sa i-eliminate ng Diyos. Because we are sinful and we are evil in our original nature. But rather, He allows evil for His most holy ends. Sa kanyang sariling mabuti at tuwid na kalooban, hinahayaan po niya ang kasamaan. Yun po ang nakita natin sa ating mga past study. So, tapos na tayo dito ngayon sa broad views ng providence, yung views natin from eternity past to actuation niya sa history. Pumunta na po tayo ngayon sa mas personal. Kung paano yung providensya when it walks and talks sa mga buhay po natin. So, yun po yung pag-aaralan natin dito sa paragraph 5 tungkol sa sanctifying providence. And I know, mahaba na naman. Mahirap na naman intindihin itong paragraph 5. Very meaty, very serious.
Pero mabibreakdown natin yan sa 5 bahagi. Una, tignan natin dito yung premise of providence. Sunod, tignan natin yung practice of providence. Sunod, yung purpose of providence. Then the product of providence. Yung panghuli, tignan natin yung ating mga practical applications mula dito sa paragraph 5 na ito. So unahin natin mga kapatid, itong premise of providence. So himay-himayin natin itong paragraph 5. Sabi, the most wise, righteous, and gracious God does oftentimes leave for a season His own children to manifold temptations and corruptions. So ano yung premise ng providence? Ano yung premise? Ito daw ay nanggaling sa isang Diyos na wise, galing sa Diyos na righteous, galing sa Diyos na gracious. 'Di ba sa chapter 1 yan yung sinabi? The good creator who is all wise and all good, all gracious. So again, dito sa chapter 5, in-emphasize na naman ng ating mga framers na yung providensya, yung premise po niyan, yung pinanggalingan ng sanctifying providence ay isang Diyos na mabuti, isa siyang Diyos na mahusay, marunong, siya'y matuwid, at higit sa lahat, siya'y mabiyaya, siya'y maawain na Diyos. So God being the first cause, nakita natin yan sa chapter 2 and 3, God being the first cause remains holy, though He uses secondary causes. So, again, kung nare-recall ninyo, Diyos yung first cause, gumagamit siya ng means, tayo, nature, mga iba't ibang mga events, tawag doon second causes. So, although si God, the first cause, uses second causes, He remains holy. Because why? Naka-embed na yun sa kanyang character sa pagiging Diyos niya. At dahil ang Diyos ay wise, ibig sabihin niyan mga kapatid, lahat ng probidensyang ibabato niya sa atin, ibibigay niya sa atin, hindi po siya magkakamali. Hindi po ang Diyos, may plano siya na para sa atin, pero alanganin pa, dapat ma-execute niya ng tama. Baka kasi 40% along the way, pumalya siya, naku, paano na to, kawawa ka naman. Hindi po ganun ang Diyos. Dahil wise siya, kaya niyang pasimulan at kayang-kaya niyang tapusin yung plano niya ng sanctifying providence sa kanyang mga anak. At dahil righteous ang Diyos, hindi niya po tayo gagawa ng mali. He will never commit evil sa atin. So hindi po siya magpapanukala ng providensya dahil tuwang-tuwa siyang umiiyak tayo. Tuwang-tuwa siyang makita na durug tayo. Hindi po sadista ang Diyos. Siya ay banal, siya ay matuwid. So kung magbibigay man siya ng providensya sa atin, hindi po ito para sa kasamaan, para po ito sa kabutihan ng ating mga kaluluwa. And also, dahil gracious ang Diyos, yung kanyang mga providensya, yung kanyang plano and purposes, ay lagi pong motibado ng pagmamahal at awa. So, hindi po siya trigger happy na Diyos lang. Hindi po siya isang parang Diyos na paparusahan ka lang for the sake na parusahan ka. Kundi lahat ng aksyon niya sa kanyang mga anak, ang motivation ay pag-ibig at awa. So, isipin nyo ito mga kapatid tuwing dumadanas kayo ng mabigat na providensya, whether trials, temptations, or sin sa sarili ninyong buhay, yung Diyos po nakatingin sa inyo na hindi parang isang hukom na titignan niya kung gagawa ka ng tama o mali. Isa po siyang ama na nakatingin sa iyo, na nagmamahal at naaawa sa bawat ginagawa mo. Ito po yung premise na pinapakita ng ating confession of faith, that the God na nagpanukala ng providensya na ito ay wise, righteous, and gracious. So, yun yung premise. Pangalawa, tignan natin yung practice ng providence na ito. Sabi, the most wise, righteous, and gracious God, here's the practice, does oftentimes leave for a season His own children to manifold temptations and the corruptions of their own hearts. So sinabi dito ng ating confession, yung Diyos na matuwid, banal, at maawain, punong-puno ng grasya sa atin, may mga pagkakataon daw na iniiwan niya tayo, hinahayaan niya tayo sa samut-saring mga tukso at mga kabulukan ng mga kanya-kanya nating puso. God allows it for a period of time, not permanently. So kung ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng trials, susubukin ka niya, hahayaan ka niyang malaglag sa ilang mga temptation, hindi niya po yun gagawin na lifelong para pahirapan ka talaga.
Ginagawa niya lang po ito for a season, hindi po ito permanente. At isa pa, pinapakita dito sa practice of providence that God allows His children to fall into various temptation and sin. Hinahayaan niya po itong mangyari. So sasabihin natin, no, anong klaseng Diyos yun? Hinahayaan ng kanyang mga anak na magkasala. Hinahayaan ng kanyang mga anak na matukso. Pero ito po yung sinasabi ng ating confession, na hinahayaan daw po ito ng Diyos na mangyari sa atin. Tignan natin yung testimony ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Sinabi dito ni Apostle Paul, "So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited." So nagkaroon ng vision si Apostle Paul na nakarating siya sa langit, pero para hindi siya maging hambog, kasi baka ipagmayabang niya sa iba na, alam mo ba, nakita ko yung sarili ko, dinala ko ng Diyos sa langit. Nakarating na ako ng langit, for sure, heaven na ako pag namatay ako. So para hindi ipagyabang ni Apostle Paul yon, anong ginawa ng Diyos? Binigyan daw siya ng tinik sa laman. A thorn in the flesh, a messenger of Satan. Maraming interpretation yung mga theologian, ano daw yung tinik sa laman na ito eh. May nagsasabi, mga Hudyo daw ito na pinahihirapan yung ministry niya doon sa Corinto o sa Galacia. May nagsasabi na may literal na evil spirit na ginagambala siya, hindi siya pinagpapahinga, binubulungan siya at ginugulo siya sa kanyang study. May nagsasabi yung physical ailment daw to, whether meron siyang malabong mata, meron siyang sakit sa tuhod or anuman. Meron din nagsasabi, yung thorn in the flesh niya daw na ito, sexual desires dahil nga wala daw asawa si Apostle Paul. So maraming pwedeng maging conclusion, ano yung thorn in the flesh na in-employ ng Diyos kay Paul. Pero regardless, hindi na natin dapat i-interpret yon kasi hindi sinabi sa atin. Kung kailangan nating malaman, sana sinulat sa Biblia. Hindi nakasulat. Ang mahalaga dyan, yung makita natin dito, binigyan siya nito ng Diyos. Inalaw ito ng Diyos na maranasan niya anuman ito. At ano yung purpose? Para daw hindi siya magmayabang. So malinaw sa scripture na nag-i-employ ang Diyos netong mga pagsusubok na ito. At linawin lang natin mga kapatid, just because inaalaw ng Diyos na malaglag ang mga anak niya sa temptations, every now and then, hindi po ibig sabihin nun Diyos ang nanunukso. God doesn't tempt anyone. Malinaw po yan sa James chapter 1 verses 13 to 14. Sabi nun ni Santiago, "Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire." So sinasabi dito ni Santiago, wag mong sabihin na porke nalaglag ka sa temptation, tinukso ka ng Diyos. Pag nalalaglag ka dyan, binibigay ka lang sa pagnanasa ng sarili mong laman. Hindi Diyos ang nagbibigay niyan sa iyo, hinahayaan ka lang niya. Yan ang sinasabi ni Santiago. So malinaw that although God allows His children to fall into manifold, sinabi ng confession natin, samot-sari, hindi isa lang, samot-saring temptations at times, at pinapakita sa atin yung corruption ng puso natin, hindi po ibig sabihin nun Diyos ang nagbibigay niyan. Inaalaw niya lang po yan na mangyari sa atin. So nawa malinaw na na ang practice ng Diyos dito sa sanctifying providence na ito, yung kanyang practice is by allowing His children to fall into manifold temptations and corruptions. So, sunod nating tignan dyan, yung purpose ng providensya. So ano ba? Bakit inaalaw ng Diyos na malaglag yung kanyang mga anak? Gusto niya lang na makita silang depressed? To keep them attending church kasi pag masaya na sila, hindi na sila a-attend ng church. So para patuloy silang manampalataya, let's keep them depressed. Ganun ba yung mentality ng Diyos? No, ito po yung purpose niya, sinabi nating confession. So nilolob daw tayo ng Diyos na malaglag to manifold temptations and the corruptions of their own hearts. Ito yung dalawang purpose. To chastise them for their former sins. Pangalawa, to discover unto them the hidden strength and corruption and deceitfulness of their hearts. So ito yung tinatawag ni John Piper na purposeful sovereignty. God's decree is His purposeful sovereignty, sabi ni John Piper.
So yung kanyang soberanong pagkontrol ng mga bagay, pag-i-employ, meron po pala itong purpose. At yung purpose niya ay para disiplinahin ang kanyang mga anak sa mga nakalipas na kasalanan at ipakita sa kanila yung tendency ng kanilang kasalanan, kung ano yung greater heights ng kanilang sin, para magkaroon sila ng takot sa kasalanan at seryosohin nila yung paglakad nila sa pananampalataya. So ito pala yung rason. Ito pala yung purpose ng Diyos sa pag-i-employ ng mga sanctifying providence sa atin. So tingnan natin yung testimony ni David. God allowed David to fall into adultery, murder, and deep shame. And ano yung naging resulta po sa kanya? Di ba, yung siya'y nangalunya at pinapatay niya si Urias. Tapos na-reveal yung kasalanan niya sa buong Israel. Ayun po yung nangyari. So hinayaan ng Diyos na malaglag siya sa murder, sa adultery, sa kahihiyan. Yung kanyang testimony talagang nawasak bilang mananampalataya at bilang hari ng Israel. Ano yung naging resulta sa puso nito ni David? Mababasa po natin sa isa sa pinakakilalang Salmo, Psalm 51 verse 3 to 5, sabi ni David, "For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. I was brought forth. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me." So nung malaglag si David dito sa matinding kasalanan na to, na hinayaan ng Diyos, tandaan nyo si David, man after God's own heart ito. Kung merong isang tao na dapat ingatan ng kanyang testimonya, isa dun si David sa pinaka-primary, dahil meron siyang title na man after God's own heart. Pero hinayaan ng Diyos na malaglag sa matinding kasalanan na ito. At ano yung produkto sa kanya? Nakita niya kung gaano kasama yung puso niya. Sinabi niya, sa sinapupunan pa lang ng aking ina, pinaglihim mo na ako sa kasalanan. Nagkasala ako sa iyo, Diyos. Sinabi niya, my sin is ever before me, kahit saan ako pumunta, for several months mula nung ginawa niya yung sin, hindi niya matakasan yung kanyang kasalanan na ito. Minumulto siya, nakukonsensya siya, kahit anong gawin niya, nasa banaag niya yung kasalanan na ito. So hinahayaan ng Diyos ito, mga kapatid, na malaglag tayo sa temptations and sin, paminsan-minsan, para magkaroon tayo ng ganitong realization. Makita natin kung gaano kasama ang kasalanan, kung gaano siya katindi. Seryosohin natin yung paglakad natin sa pananampalataya. Siseryosohin mo ba yung Christian faith mo kung hindi mo naramdaman yung powers of sin? Kung hindi mo naramdaman yung kamandag ng kasalanan at kamatayan temporarily, hindi mo siseryosohin ang Christian life mo. Kasi wala ka namang basihan kung bakit dapat mo siyang seryosohin. So God allows itong paglaglag natin paminsan-minsan sa mga kasalanan, kalamigan, tukso, para maintindihan natin kung saan tayo niligtas ni Jesucristo. Maintindihan natin kung bakit tayo tinatawag na maging banal. Ganun din si Pedro. Before Peter became bold, Christ allowed him to deny his Savior. Bago po si Pedro maging the Apostle Peter, bago siya maging head ng Jerusalem Church, sabi pa ng mga Roman Katoliko, the first Santo Papa daw, pinakaunang Santo Papa, kahit di naman. Pero bago naging Apostle Peter, si Peter, pinaramdam sa kanya ng Diyos yung kasalanan niya sa kanyang puso. Diba ito yung sinabi sa Luke 22, verse 31 to 34. Sabi ni Jesus kay Pedro, siya din yan, si Simon, "Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail." So sinabi ni Jesus mismo kay Pedro, sabi niya, Pedro, hinihingi ka ni Satanas. Sinabi sa akin ni Satanas, ibigay ko daw kita sa kanya para pulbusin ka niya. Gusto kanyang tumalikod sa akin. Gusto kanyang mapahamak yung kaluluwa mo. Hinihingi ka sa akin ni Satanas. Ano sabi ni Jesus? Pero huwag kang mag-alala, hindi ko hayaang mangyari yan. No, sabi ni Jesus, but I have prayed for you. Ibig sabihin ni Jesus, loloobin kong mangyari yan, pero huwag kang matakot, nanalangin ako para sa iyo. Hindi ito para sa ikakasama mo, para sa ikakatibay mo ito. See?
Pwedeng iligtas ni Jesus si Pedro sa pagkalaglag kay Satanas, pero hindi ginawa ni Jesus. Satan demanded for you. He wants to sift you like wheat, but I have prayed for you. At meron pang assurance na makakabalik siya sa faith. Sabi niya, and when you have turned again, pag nakabalik ka na, strengthen the brothers. So yun, isa pala to sa purpose kung bakit hinayaan ng Diyos si Pedro na malaglag kay Satanas. Para mapalakas niya rin yung iba niyang mga kapatiran. Kasi makakasimpat siya na siya sa kahinaan nila dahil naintindihan niya ng paano malaglag sa kasalanan. Sumagot si Pedro, sabi niya, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Here's Peter again. Napaka yabang at laging inuuna yung kanyang bibig bago yung kanyang isip. Sabi ni Pedro, huwag ka mag-alala, O Diyos. Ready ako. Magkamatayan man tayo, hindi kita iiwan. Pero nirebuke siya ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day until you deny 3 times that you know me. Talaga, Pedro? Magkamatayan, di mo ko iiwan. Bago tumilaok yung manok ng 3 beses, ikakaila mo ko. Bago tumilaok yung manok, ikakaila mo ko ng 3 beses. Yun ang sinabi ni Jesus. So malinaw niloob niyang malaglag si Pedro sa kasalanang ito. Ibinigay niya temporarily si Pedro kay Satanas para maintindihan ni Pedro yung ministeryong kakaharapin niya once bumalik na si Jesucristo sa kanyang trono sa langit. Isa ito sa purpose ng Diyos. Ito ang purpose niya kung bakit niya hinahayaang malaglag ang kanyang mga anak sa kasalanan. To reveal to us how weak we are, how frail we are. At dyan tayo dadalhin ng ika-4 natin na bahagi. So kung yun ang purpose ng Diyos sa kanyang sanctifying providence, ibig sabihin mayroon siyang inaasam na bunga mula sa atin. So ito yung product of providence. Sabi ng ating confession sa pagpapatuloy niya, to discover unto them the hidden strength and corruption and deceitfulness of their hearts. Tignan niyo yung purpose 4 na bagay. Pero hindi ko sinama yung 4 kasi general yung 4 Pero personally, meron 3 bagay. To humble us, to raise them to a more close and constant dependence for their support upon Himself, and to make them more watchful against all future occasions of sin, and for other holy, just and holy ends. So, ini-employ ng Diyos itong mga sanctifying providence sa atin dahil gusto niya na meron daw 3 bagay na ma-produce ito sa atin. Para maging mababa tayo, para mas maging dependent tayo sa Kanya, at para mapatay natin, mapahina ang kasalanan at mapalakas ang ating kaluluwa. To mortify and vivify us. Para maging handa tayo sa future occasions ng pagkakasala. Kanina nabanggit ko yung Psalms 51. Yung salmo na sinulat ni David nung siya'y nalaglag sa kasalanan. Di ba mayroong part doon? Sinabi niya, hayaan mo na ang mga buto na iyong pinilay ay magalak. Let the bones that you have broken rejoice. Alam niyo ba bakit sinabi ni David yon? Yung mga buto daw niya na pinilay ng Diyos, nawa ay magalak. Kasi yung imagery po nun sa Psalms 51 ay pastol dahil nga shepherd si David. Pag meron pong pastol, sabihin na natin may mga tupa siya, at may isang tupa doon na labas sa kawan niya, magulo, takbo ng takbo, syempre hahabulin niyo ng pastol. Ang gagawin po ng pastol para tumigil yung tupa na makulit sa pagtakbo ng pagtakbo, babaliin niya po yung paa nun. Pipilayan niya yung tupa. So ngayon, yung tupa hindi na makakatakbo ng malayo. So yung tupa na yon, syempre, pag pupunta sila sa kawan, hindi makakasama yung tupa kasi pilay na eh. So yung tupa na yon, kailangang umasa sa pastol, nabubuhatin siya ng pastol close to his chest. At kung hindi yun gagawin ng pastol, hindi makakasama yung pastol yung tupa sa kawan. So, yung process ng healing niya ay nasa dibdib siya ng kanyang pastol. And by the time na gumaling na yung pilay nung tupa na yon, hindi na po siya uli lalabas ng kawan kasi na-develop niya na yung close relationship dun sa pastol. Ayun po yung technique ng mga pastol sa Old Testament para maging madisiplina yung kanyang mga makukulit na tupa. Kaya po sinabi ni David, let the bones that you have broken rejoice. Hayaan mo na yung mga buto na iyong pinilay ay magalak. Kasi nawa makahanap tayo ng kagalakan tuwing pinipilay tayo ng Diyos kagaya ng isang tupa na wayward. Ginagawa yun ng Diyos hindi para lumayo tayo.
kundi para akayin tayo close to His chest at ma-develop natin yung closeness and dependence sa Kanya ng mas malalim na level. So, yun yung reason, yun yung product na ginagawa ng Diyos sa Kanyang mga anak. And i-consider din natin itong testimony ni Paul. Bumalik ulit tayo dun sa sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 8, chapter 12, verse 8 to 10 rather. Sabi doon ni Paul, doon daw sa binigay ng Diyos na tinik sa kanyang laman, a messenger of Satan na binigay daw sa kanya ng Diyos para hindi siya maging conceited. Sabi niya doon, 3 times I pleaded with the Lord about this. Hindi ibig sabihin nun 3 beses niyang pinanalangin ha. Ang pinapakita ng original language dito, 3 seasons. Ibig sabihin tatlong occasions. Hindi natin alam yung times na yun kung gaano kahaba. It might be a decade, it might be a year. Pero 3 seasons daw, dinudulog niya sa Diyos na tanggalin yun. That it should leave me. Anong ginawa ng Diyos? Tinanggal ba yung tinik sa laman ni Pablo? Nag-yes ba si Jesus sa prayer ni Paul? No. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So imbis na tanggalin ni Jesus yung tinik sa laman ni Paul, pinakita sa kanya na ang aking grasya ay sapat na para sa iyo. Ano yung naging product nito sa kaluluwa ni Paul? Sabi niya, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Mga kapatid, sa tingin nyo ba makikita ito ni Paul, itong great and precious truth na ito? Kung tinanggal ng Diyos yung tinik niya sa laman, kung hindi ito in-employ ng Diyos sa kanya, marirealize niya ba ito? No. Paul was able to realize this truth dahil hinayaan ng Diyos na maranasan ni Pablo yung evils ng kanyang puso. Kung gaano ka-evil ang sin. So ito yung expected na product ng ating confession sa ating mga kaluluwa. So punta tayo sa last part, practical applications ng ating pag-aaral dito sa paragraph 5. So una, therefore, do not be surprised when seasons of spiritual struggles come to you. God employs it for your good. Kaya huwag kang magtataka kung may mga pagkakataon na parang hirap na hirap ang kaluluwa mong makaalagwa sa pananampalataya. May mga season of spiritual struggles. Di ba nakakaranas tayo ng mga pagkakataon na tila ba ang layo-layo ng Diyos? Na parang kahit anong panalangin natin, parang nasa ibang constellation ng Diyos. Na parang sinasabi natin, Lord, sabi mo, malapit ka sa lahat ng humahanap sa'yo. I've been seeking for you for several days, pero parang ang layo-layo mo talaga. Di ba may mga pagkakataon na nararanasan natin yan? Alam niyo mga kapatid, personal testimony, nung aking unang taon sa pananampalataya, napakapayos ko, siguro lahat naman tayo ganun. Pakiramdam ko I'm fire and brimstone sa aking pananampalataya, pero dumating yung season na parang ang layo-layo ng Diyos. Tawag ng mga Puritan doon, felt absence of God. Dumating sa akin yung season of felt absence, na parang ang layo-layo ng Diyos. One thing na natutunan ko mula sa experience na yon, hindi dapat ako magtiwala sa aking piety. Na wala pala sa aking activity. Wala pala sa aking activeness sa ministry. Natutunan ko magtiwala fully sa ginawa ni Jesucristo sa krus at hindi sa aking activeness sa church. So, tayo rin mga kapatid, huwag tayong maging masupresa pag maranasan natin yung seasons of spiritual struggles. Niloloob yan ng Diyos sa ikabubuti ng ating kaluluwa. Pangalawa, nawa i-interpret natin itong mga pagsusubok ng Diyos sa atin as loving discipline, not punitive. Kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na parurusahan ng Diyos sa mga kasalanan mo. Yung kasalanan mo po, napako na sa krus kasama ni Jesucristo. Nabayaran na yung kasalanan mo. Pinagdusahan na ni Jesus. So wag mong isipin na kaya ka nakakaranas ng trials and temptations, pinarurusahan ka sa kasalanan mo. Hindi po punitive ang Diyos sa kanyang mga anak. Siya'y corrective, loving discipline po ito. Kahit ang kanyang pagtatama sa atin, nasa konteksto po ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi dito sa Hebrews chapter 12, verse 7,
to 10, sabi, tiisin nyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? So ibig sabihin, pag dinidisiplina ka ng Diyos, huwag mong isipin na parusa yan. Yan ay pagpapakita niya ng pagmamahal sa iyo dahil ama siya sa iyo. So huwag mong isipin na galit ang Diyos sa iyo. Kahit ang kanyang disiplina ay punong-puno ng pag-ibig. Sabi pa dito sa verse 10 ng chapter 12 ng Hebrews, sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng Ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. So ito yung purpose ng Diyos sa pagdidisiplina sa atin, para lalo tayong maging kawangis ng kanyang anak na si Jesucristo. So wag nating i-interpret yung kanyang pagtutuwid sa atin na napakasama ng Diyos. Sasabihin mo, Kristiyano naman ako, bakit yung mga kakilala ko, mga ka-workmate ko na hindi Kristiyano, ba't hindi sila pahirapan mo? Dapat ako hindi. Hindi ganon. I-interpret po natin yung pagsusubok ng Diyos sa atin na kanyang pagpapakita ng pagmamahal. Dahil kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka niya didisiplinahin. Mga magulang, papaluin nyo ba yung hindi ninyo anak? Di ba't hindi? Ang didisiplinahin ninyo yung anak ninyo. Di ba sinabi ng Hebrews 12, kung hindi ka daw dinidisiplina ng Diyos, baka anak ka sa labas, hindi ka tunay na anak. So be glad tuwing dinidisiplina tayo ng Diyos dahil makita nawa natin na tinuturing niya tayong anak dahil dinidisiplina niya tayo. So nawa, ang maging tugon natin diyan, tayo ay maging humble, maging dependent sa Kanya, at maging watchful. Maging mapagmatsyag tayo sa mga susunod na pangyayari ng kasalanan. Matuto tayo sa nakaraan dahil dinisiplina na tayo ng Ama natin mula roon. Pangatlo, na practical application natin, let the exposure of evilness of your heart push you harder to Christ. Mga kapatid, there is a way to respond to God's sanctifying providence negatively. Paano? Pag naging na full of despair ka na, namaratang ka na sa Diyos, kini-question mo na, sana hindi po ganyan ang tugon natin. Tuwing humaharap tayo sa sanctifying providence ng Diyos, ang maging tugon natin, lalo tayong kakapit sa Kanya. And lastly, pang-apat na practical application, avoid judging your salvation by your downfalls. Just because may mga season ng pagkalaglag mo sa kasalanan at temptasyon, huwag mong isipin na dahil dyan, tinanggal na ng Diyos yung kaligtasan mo. Minamaliit mo yung gawa ni Jesus sa krus pag ganyan ang pananaw mo. Ano bang tingin mo sa dugo ni Jesus? Temporary? Na pag nalaglag ka sa sin and temptation, wala na, burado na yung dugo? The blood was already offered once and for all. It is sufficient for all His people. So wag mong mamaliitin ang dugo ni Jesucristo na i-interpret mo yung pagkalaglag mo sa kasalanan bilang kawalan na ng kapangyarihan ng dugo ni Jesucristo sa kaligtasan mo. Doon mo na i-interpret ang estado ng iyong kaluluwa. True believers can have serious falls. Kahit nga fatal falls, pwedeng malagay dyan ang mga mananampalataya. Pero kung ikay na kay Kristo, hindi yan magiging final kailanman. It is for your good. Kaya nagtapos yung ating confession, chapter 5, paragraph 5, sa phrase na ito, so that whatsoever befalls any of His elect is by His appointment. Tinakda niya anumang lumagpag sa atin for His glory and for their good. Para sa kapurihan ng Diyos at para sa ikabubuti ng ating mga kaluluwa. So nawa, nakita natin ang magandang katotohanan na ito mula sa ating confession. At gusto ko pong magtapos na mag-share ako sa inyo ng lyrics ng isang himno na isinulat ni John Newton. At sa palagay ko, itong himno na ito, na-sum up niya talaga yung nilalaman ng paragraph 5. Kung i-condense ko yung paragraph 5 ng chapter 5 sa isang awitin, ito yung awitin na lalabas. Sabi dito ni John Newton sa first verse, sabi niya, I ask the Lord that I might grow in faith and love and every grace, might more of His salvation know, and seek more earnestly His face. So sinasabi dito ni John Newton, nanalangin daw siya sa Diyos. O Diyos, palaguin mo ko sa pananampalataya. Pakita mo sa akin kung gaano kayaman yung kaligtasan. Payamanin mo ko sa mga Christian graces.
Napakagandang panalangin, di ba? Pero anong sinabi niya sa verse 4 and 5? Instead of this, He made me feel the hidden evils of my heart and let the angry powers of hell assault my soul in every part. Yea, more with His own hand He sinned, intent to aggravate my woe. Crossed all the fair designs I schemed, humbled my heart and laid me low. So, yes, nag-pray siya, napalaguin siya, pero sabi niya, pero Diyos, bakit ganito? Instead na tugunan mo yung panalangin ko, napalaguin mo ako sa grace, lalo kong nakita yung kasalanan ko. Nakita ko yung hidden evils of my heart. Naramdaman ko yung angry powers of hell. Nag-aggravate yung aking woe. You crossed all my fair designs na I schemed. You humbled my heart and laid me low. So sabi niya, bakit ganun o Diyos? Ambis na lumago ako sa Christian graces, lalo kong nakita yung kabagsikan ng kasalanan ko. So sa verse 6, tinanong niya yung Diyos, sabi niya, Lord, why is this? I trembling cried. Will thou pursue thy worm to death? So ano to, Yahweh? Bakit ganito? Talagang dudurugin mo ba talaga ako? Pipiratin mo ba talaga ako? Bakit mo ito hinahayaan? Pero sinagot siya ng Diyos, sabi, in this way, the Lord replied, I answer prayer for grace and faith. These inward trials I employ from self and pride to set thee free and break thy schemes of earthly joy, that thou mayst find thy all in me. Sinasabi dito ni Yahweh, na kaya daw niya ito inimply na maramdaman ni John Newton yung hidden evils of his heart para sirain lahat ng kanyang pinagtitiwalaan dito sa mundo, to break all his earthly joys at makita niya yung kanyang kalahatan at kasapatan sa Diyos, that thou mayst find thy all in me. At hindi po titigil ang ating Panginoon sa pag-i-employ ng sanctifying providence sa atin hanggang hindi natin maintindihan yung last two lines ng kantang to. Na wala tayong dapat pagtiwalaan sa mundong ito. We are nothing but pilgrims sa mundong ito. We cannot find any joy in this world. Walang mau-offer tong mundong ito na magsasatisfy ng ating kaluluwa, malibang mahanap natin ito sa Diyos. At ayun ang purpose ng sanctifying providence, to conform us fully and more deeply sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Saglit po tayo manalangin. Panginoon, salamat sa mayamang katotohanan ng iyong salita. Tulungan mo kami ma-apply ito sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na lumago sa pananaw, sa pag-i-employ mo ng mga sanctifying providences sa amin. Tulungan mo kami tumibay bilang iglesia. At tulungan niyo po kami, O Diyos, sa rest ng araw na ito sa aming pagsamba sa iyo. Sa iyo namin inaali ang lahat-lahat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At 10:15 po, proceed tayo sa ating morning worship.